So, for the celebration today about Mother's Day, so let's open our Bible sa Kawikaan, Kapitulo 31. Starting sa verse 10, basahin ko until the last verse. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayun may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanyang mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang tagginaw, pagkat ang sabayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niya ng mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Panginoon, sa umagang ito, we are grateful sa mga mothers na malaki ang sakripisyo, naging instrumento, Lord, para kami ay may panganak sa mundong ito at naging instrumento upang kami ay mahubog at lumaki ng may takot sa iyo, especially sa mga God-fearing mothers. At kami ay tinuruan ng mabuti, unang-una sa lahat, higit sa lahat, magkaroon ng takot sa iyo, paggalang sa iyo, at maging mabuting Kristiyano na kung saan, Lord, marunong sumunod sa iyong mga salita. At maraming salamat sa kanilang pagtsatsaga, kanilang sakripisyo. Lord, sila ay karapat-dapat na parangalan. Sila po ay karapat-dapat na i-appreciate, i-honor. Hindi lang sa araw na ito at sa araw-araw, Panginoon, sa kanilang mga pagpapagal, sa kanilang ginagawa para sa iyong kaluwalhatian. Bless our time, Lord, na ikaw ang patuloy pa, Panginoon, magbigay sa amin ng thankful heart dahil sa mga mothers na ito, na makita namin, Panginoon, ang mga kanilang mga sakripisyo, kanilang pagpapagal sa umagang ito, at maging thankful kami sa iyo, Panginoon, at purihin ka at i-appreciate ang mga mothers ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Mother's Day, we always celebrate Mother's Day, second Sunday ng May. We honor mothers, and but then before, since 1920s until the last decades, Mother's Day dito po sa
Philippines ay traditionally na sinicelebrate every first Monday ng December before. Okay? First Monday ng December. So, but currently, we celebrate it second Sunday ng May. Ang former President Marcos, hindi ngayon, ang former President, yung tatay niya, ay nagbigay ng proclamation na sa panahon ng during 1980 na i-celebrate dapat ang Mother's Day sa first Monday ng December. And nang si Cory Aquino na ang pumalit kay Marcos, former President Ferdinand Marcos, na change niya yung date ng pag-alaala sa mga mothers or celebration para sa mga mothers. And yung celebration ay aligned sa tradisyon ng mga Amerikano na kung saan pinagdiriwang every second Sunday ng May, which is ngayon currently na ginagawa natin o pinagdiriwang natin. But during naman ni Joseph Estrada, na change na naman ito, bumalik na naman sa first Monday ng December nagbigay ng proclamation si Joseph Estrada, President Joseph Estrada, na ibalik ito sa December during 1998. Pero because of diverse na mix of culture dito sa Pilipinas, and mostly na we are influenced by the Americans, since na ito ay naging isang colony ng mga Amerikano, nasakop tayo ng mga Amerikano. So they had influence sa atin. So naibalik ang celebration ng Mother's Day sa second Sunday ng May. So the same pagdiriwang ng US at Canada. Okay? So second Sunday ng May. So that's the history of Mother's Day dito sa Pilipinas. Prior to this verses na binasa natin, yung mother ni King Lemuel ay nagbibigay ng advice sa kanya na about sa intoxicating drink, wine. Wag mong ilaan ang buhay mo sa paglalasing, because you will have foolish decisions sa buhay mo. Okay? So, mga advice ng kanyang mother. So, if we connect these verses na binasa natin, so, who's referring dito na babae, maaring ang advice pa rin ng kanyang ina kung pipili siya ng isang babae ng mapapangasawa niya, na dapat ito ay God-fearing na babae. Ito ay babae na may takot sa Diyos. This is tinatawag na acrostic form, kasi sa Hebrew alphabet ito po ay sa bawat stanza mayroong pagkasunod-sunod itong form na ito sa Hebrew. So, and tradition says na ang King Lemuel na tinutukoy dito ay si Solomon, but some says na ito ay sa foreign king, sa taga-ibang lugar na king. But whoever it is, ito po ay isang appreciation ngayon sa umagang ito sa mga God-fearing mothers mula dito sa binasa natin. And as we can see dito sa binasa natin ng godly mothers, of course, this talking also sa godly wife kung pipili ka ng asawa, but also for those godly mothers na generally ito po ang kanilang ginagawa pala sa araw-araw, sakripisyo at mga pagpapagal po nila. As we can see dito sa binasa natin, siya po ay isang malaking pagpapala sa pamilya, sa asawa at sa mga anak. Her delight every day is to serve her family. And palaging binabalansin niya ang kanyang time sa Diyos, sa sarili niya, sa pamilya niya, sa iba pang mga gawain niya, na kung saan binabalansin niya ang lahat, na minimake sure niya na lahat ay meron siyang time para paglingkuran ang bawat mga tao na nasa kanyang family o nasa kanyang around her life. So she is a blessing sa lahat ng tao, and she is a steward of her time, even sa kanyang money,
sa pag-manage siya ng money, even sa the way mamili siya ng mga pagkain, even sa kung paano niya i-manage ang blessing. So, she's a good financial steward, and we know na they prepare ahead of time bago pa dumating ang calamity, practical na situation, like if there's storm, di ba, may mga storm, they prepare ahead of time, sila pong nangunguna, even sa mga plano sa ating buhay, mga anak, na they want us to be prepared para sa ating future, na maganda ang ating patutunguhan, ang ating kinabukasan. And they are our mentor, they are the first mentor ng ating buhay, sila ang ating first teacher sa ating buhay. And the Bible says they should be appreciated sa ating buhay. Kailangan na purihin ang Panginoon dahil sila po ay malaking pagpapala sa ating buhay, at dapat natin silang parangalan, i-honor sa ating buhay. Isn't it that's what the Bible says sa New Testament? And later, we will conclude it sa passage na ito. And some of us know this passage because some of us, ito po ay memory verse sa mga anak. You know this passage because ito po ang karaniwan na memory verse ng mga anak. So, what are the things that we should be thankful sa kanilang mga buhay, at mga dapat na ibigay natin na mga pasasalamat, papuri sa Diyos dahil sa kanilang buhay? Una sa lahat ay they are precious po. They are precious. As you can see sa verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So, nakita niyo po, sila po ay mahalaga, especially mga God-fearing mothers. Sila po ay napaka-precious. Sa English translation, sabi virtues, ibig sabihin valuable resource, a power of strength. Mas mahalaga sila kaysa sa mga kayamanan sa mundong ito. You will never trade your mother sa mga material na butang sa mundong ito. Okay? Mas mahalaga sila, mas valuable sila kaysa sa anumang kayamanan sa mundong ito. And I want you to know, mothers, ito ang pagtingin sa inyo ng Panginoon, na kayo po ay precious sa Kanya. Okay? And mga anak, sana ay ganun din ang inyong pagtingin sa inyong mga magulang, dahil ganyan ang pagtingin ng Diyos sa kanila. And it makes me sad to hear, kasi this is what happened as well sa aking buhay before. Pero that time, I was not yet Christian, ang believer pa ako. Kapag tayo pong mga anak, pag hindi may mga bagay na hindi ginagawa ng ating mother, ating magulang, ay sinasabi natin na sana hindi na lang kita naging nanay. You should repent. You should ask forgiveness sa Panginoon. That is so selfish. Mga anak, nasasabihin natin na sana iba na lang ang naging mama ko. You know, isa lang ang mama na nagluwal sa iyo sa mundong ito. Na kung saan, since sa pagluwal sa iyo, meron ng kasabihan, ng isang paa, nasa, sa libingan na, whether sa hospital or whether sa libingan mapupunta. So, they gave a lot of sacrifice sa atin, and, don't be selfish na atin silang i-reject sa ating buhay, hindi natin i-honor, at na palagi na yung mga pansariling interest lamang natin ang ating iniisip, at hindi man lang natin ipapadama kung gaano sila kahalaga. If you will ask your mom kung gaano ka kahalaga sa kanila, generally, mom would say, sigit pa sa kanilang buhay. Okay? But it is selfish to say na, or to show na hindi natin ipinapakita na hindi sila mahalaga sa atin. Okay? So, God, they are precious, and so sa atin nawa rin ay, mga anak, pakita nyo na mahalaga ang inyong magulang, ang inyong mama. Sana
Ay hindi lang puro sariling interest. You know, his price, sabi dito, her price is above rubies. Alam niyo ba yung rubies? Yun ay isa sa mga expensive na stones like diamond. So, ibig sabihin, mas mahalaga pa. Sinasabi dito, mas mahalaga pa sila kaysa sa dito. So, mga anak, are they precious? Precious ba sila sa iyo? Do you show to them na sila po ay precious sa iyong buhay? Or do you only na ipakita nila na ikaw ay precious sa kanila, mahalaga sa kanila? God, they are precious and they should be precious to us, sa atin din, mga anak. And we know na sila din ay mapagkakatiwalaan palagi at palaging hangad nila ay kabutihan sa atin. Notice with me verses 11 and 12. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. So, two things na makikita natin dito. They are trustworthy at saka they always seek to do good para sa atin. Tama po ba, mga anak? Na sila po ay mapagkakatiwalaan. In fact, as you can observe, palagi nalalapitan palagi ng anak ay ang mama. Kung saan, when it comes sa mga needs, mga pangangailangan o sa mga when it comes na nangangailangan ng tulong, palagi unang nilalapitan ay ang mama. And they always seeks to do good. Walang bagay na, in general, sa mga mothers, especially mga God-fearing mothers, ang palaging hangad nila, palaging naririnig po natin ito, ang palaging hangad nila ay ang iyong kabutihan. Okay? Kabutihan. So, minsan, minamasama natin ang kanilang mga sinasabi sa atin kasi minsan nakakainis sa pakikinig, naiinis na tayo, pero walang ibang motibo sa kanilang mga advices, sa kanilang ginagawa ay para sa ating kabutihan. So, yan isang bagay na pwede nating i-appreciate sa Panginoon at sa kanila. Una, sila ay precious. Pangalawa, palagi natin mapagkakatiwalaan at palaging ang hangad nila ay kabutihan sa atin. Tama ba? Oh, parang hindi kayo sang-ayon. Whether you agree or not, that's what the Bible says and that's the reality sa mga God-fearing mother. Okay? Sa mga mother. Pangatlo ay sila po ay jack of all trade. Multi. Okay? Verses 13 and 14. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Umahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal. Siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. So, palagi siya nagsiserve sa family niya. At minsan, siya kapantay na, minsan ng tatay, breadwinner, na siya din ay nagpo-provide sa pangangailangan ng family. Kapag hindi kaya ng tatay, siya ay masigasig na she seeks or she find a way kung paano maipoprovide ang mga pangangailangan. Perhaps sa bayarin sa paaralan, perhaps sa personal na pangangailangan mo or sa pagkain ng family. So, siya po ay gumagawa. Siya po ay multi. Siya po ay doktor. Hindi po ba doktor sila? Pag may sakit ang mga anak, sila ang unang nag-aasikaso sa atin. Pag may sakit, sila po din ay mga educator. Sila po ang nagtuturo sa atin. Sila po ang teacher natin. Sila po ay chef, mga cook, nagluluto. Sila po ay labing companion natin. Kapag may mga problema tayo, sila ang na-share natin ang problema na hindi tayo nag-aalangan na sabihin sa kanya kung ano ang problema natin. Siya po ang tagalinis, janitor, maliban sa doktor, educator, cook, janitor ng bahay. So, multi. So, ngayon, nakikita po natin ang kanilang mga sacrifice na. So, these are a few things na we can appreciate sa Panginoon at sa kanila. At
We can praise sa Panginoon dahil sa mga bagay na she does it all. Sinasabi dito, basically, siya ang halos gumagawa ng lahat. Siya po ay masipag na naglilingkod. Kahit nga sa paglalaba, siya din ay labandera. Kahit po siya din ang, anong tawag doon, nalilibre. Wala na akong wala na akong damit, kailangan ko ng ganito. And gumagawa siya ng paraan para may maibilit ka para mai-provide ang iyong needs. Siya din ay magaling na manager, magaling mag-manage sa lahat ng bagay. Verse 16, tingnan niyo po. Mataman niyan tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naipok ay ipinagpapatanim ng ubas. So, she's able to balance or manage all of those different aspects bilang isang mother. So, she makes sure na ang pangangailangan ng kanyang family ay na ipoprovide. Imbis na sana sa kanyang pangangailangan, hindi na niya binibili para sa kanyang needs. Mas inuuna niya kung ano ang iyong mga pangangailangan. Yung money na na-save niya, because she is a good manager, ay kanyang ibinibigay para sa iyong mga pangangailangan. And she's a good manager when it comes to blessing. I can testify of that kasi matagal palagi kami pag bumibili pag nasa market sa mall and even sa public market, matagal po silang bumili dahil they make sure na tipid, mura para makasave, but at the same time good quality. So they are good managers sa mga blessing na natatanggap nila, even sa bahay. They are good managers. Amen. So praise the Lord. The way ng kanilang pag-manage sa lahat ng bagay. They are strong. Hindi ka pwedeng maging mother na lalampa-lampa. Ang mga mother ay matibay. Verse 17, tingnan niyo po. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. She makes sure na dapat healthy siya. Kahit nga may sakit, gumagawa pa rin siya para magampanan ang mga tungkulin araw-araw. Kahit na minsan ay nasasaktan siya, she still makes sure na papaglingkuran ang family niya. She makes sure na may palaging kabutihan ang hangad niya. As we can see sa binasa natin, palaging nakakagawa siya ng mabuti para sa kanyang family. So, and one of, I think, good example para dito is they are strong. Kahit na mahirap ang panganganak, they know na mahirap manganak. Still na manganganak pa rin sila. Kahit na alam nila na mahirap manganak, okay pa rin sa kanila na mabuntis at ilabas ka sa mundong ito. And when they see you, malaki ang kanilang kagalakan ng ikaw ay nailuwal na sa mundong ito. They are strong sa lahat ng, mostly sa lahat ng, halos lahat ng bagay, halos lahat ng sitwasyon, they are strong. So we can say na ang mga mothers ay strong dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? So, and they are merciful, maawain. Verse 20, sabi dito, matulungin siya sa may hirap at sa nangangailangan, bukas ang palad. So, you can say na matulungin, okay? But also, kapag sinasabi rin dito, kapag may nakikita siyang nangangailangan, naawa siya at tinutulungan niya ang mga nangangailangan, not only for immediate family, but also sa ibang tao. Malambot ang puso nila. Tatay, may principle. Pag sinabing, hindi magsi-cellphone, bawal mag-cellphone. Pero yung mama, sasabihin nila, may project sila, i-allow mo pa, i-allow mo naman na paggamitin. May project sila sa school, sige na. So they are merciful talaga, malambot ang kanilang puso. Magkaibang katangian ng
tatay at saka nanay or papa ng mama or daddy or mommy. So another na we can appreciate para sa kanila, and we can praise sa Panginoon. They are good examples both sa strength and honor when it comes to character. They are good example when it comes to character. You agree? Okay, verse 25 sabi dito, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. So now let me read muna po. I think sa verse 21, hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambayan niya may makapal na kasuotan. Sila po ay ahead of time palagi, nag-prepare, make sure niya palagi na nakahanda ang lahat ng mga needs. Verse 22, gumagawa siya ng mga kapal na sapiin sa higaan at damit na pinong-lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at naanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan na pinagbibili sa mga lakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan. So again, it comes sa character. They are good examples sa character. It says here, marangal at kapita-pitagan. Okay? Talks about sa kanilang character and kanilang pagiging modesty, ang pagiging modest at ang kanilang character. Pero hindi lang sa pag mga God-fearing mothers, hindi lang po sa panlabas na anyo, ang pinaka-higit sa lahat na good example sila when it comes sa characters ay ang panloob na anyo. So, let me read po sa 1 Peter chapter 3, verse 4. Salit, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang pupas, na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Yan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. So, isn't it na ang iyong mother ay hindi lang beautiful outside, pati inside? Especially God-fearing mothers. Amen? Mga anak, hindi umaagree. So, if your mother is not God-fearing pa, hindi pa Christian, you can still appreciate them. Kasi ang ibang mga karakter na binanggit dito ay makikita rin ninyo sa kanilang buhay. Okay? Pero higit sa lahat mahalaga ay maging God-fearing sila, makakilala sila sa Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Okay? And aside na sila po ay good example when it comes to character, sila din po ang ating mentors. Tama ba? Ang palaging nag-a-advise sa atin, verse 26, sabi po dito, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Okay? So, they are wise counselors, teacher po natin. Simula pa lang pagkabata natin, sila na yung nag-a-advise sa atin, sinasabihan tayo, anak, huwag yan, huwag ka mag-asawa ng unbeliever. Dahil hindi, una, hindi yan na sa salita ng Diyos, at pangalawa, ito ay yan ay hindi God's will. 2 Timothy chapter, may isa ding mga magulang na nag-a-advise sa kanyang anak si Eunice at Louis. Ang mentors ni Timothy, ng kanyang mama at ang kanyang lola. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Mula pa sa pagkabata, talking about kay Timothy, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, mula pa pagkabata, alam na ni Timothy ang salita ng Diyos, ang magkaroon ng paggalang sa Diyos, ang may takot sa Diyos, dahil ang kanyang lola at ang kanyang mama ay tinuruan siya ng salita ng Diyos. Ang una dapat na
mentors when it comes sa salita ng Diyos sa family, inside the family. Of course, the father should take lead when it comes sa mga spiritual things. Pero, you know, most of the time, because yung father ay busy, di ba, sa labas, yung naiiwan, most of the time ay na magkasama ay mga anak at ang mama. So, more na nagbibigay ng impluensya ang mga mama when it comes sa mga, especially sa mga advices, sa mga tamang advice ay yun yung goal palagi, ang advice na mula sa salita ng Diyos, na bata pa lamang alam na nila kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung anong payo ng salita ng Diyos. Lahat ng mga payo ay dapat na nagmula sa salita ng Diyos. And again, for those who don't have yet, ang iyong parents ay hindi pa Christian, importante na ipag-pray po natin sila, at sila po ay hindi lang na sharean kahit anong pag-share mo. Kung hindi naman sila na-honor with your obedience and respect, then mahirap din silang madala sa Panginoon. Okay? Sabi pa nga, action loud. Ano po yun? Action speaks louder than words or speech. Tama ba? So, kahit na anong share mo, kung when it comes kung sa ating life, kung si Christ ay hindi naman nakikita, then mahirap pa rin silang madala sa Panginoon. So, again, those are mga ilan lang na mga bagay na we can praise the Lord dahil sa buhay nila, and we can be thankful sa Panginoon, and we can appreciate marami pang mga bagay na maaari nating ipagpasalamat sa kanilang mga buhay. And you know, again, ang resulta dahil sila ay blessing sa buhay natin, sila ay instrumento na ginagamit ng Diyos, gift mula sa Panginoon na ibinigay sa atin. Anong resulta? Tingnan niyo po in verses 28 and 29. Basahin ko po back to Kawikaan 31. Igagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa. Yes, you can always find a good wife, beautiful wife, magaganda. But sabi dito sa verse 29, ngunit sa kanila nakakahigit ka. So in context, ito yung God-fearing na mga wife or mga mothers. So they are a blessing. You are blessed, sa madaling salita. And in verse 31, ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. So what's the result? You are blessed. Blessed ka sa iyong mother. Pinagpala ka. Our mothers deserve to be honored. Deserve na i-appreciate. So, what are the ways to honor them? Dito po tayo magtatapos. Two things, obedience and respect. Not just saying, I love you. That is easy to say. Or, cards na with sweet words, that is easy na gawin. Or, magbigay ng flowers, madaling gawin. Pero, ang mas na magbibigay sa kanila ng appreciation ay when you obey them and respect them. Ephesians chapter 6 verse 1. Verses 1 and 2. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So take note, the context, alang-alang sa Panginoon. So when they ask you para sa when they ask you to do things alang-alang sa Panginoon, remember that word, alang-alang sa Panginoon. Ng mga bagay na also na makapag-glorify sa Panginoon and in line sa kanyang will, then dapat silang i-obey sa ating buhay. And verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako? Kung i-honor nyo sila, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So that imply, kung hindi ka nakikinig sa kanila, hindi ka nakikinig sa, especially
kapag ina-advisean ka sa mga spiritual things, when it comes sa mga bagay patungkol sa Diyos, then your life will be short sa mundong ito. Okay? So, but then, again, praise the Lord sa mga galing mother natin dito sa simbahan. Palakpakan po natin sila. Thank you po sa inyong paglilingkod, sakripisyo. Praise the Lord sa inyong buhay. Again, sa context na binasa natin, ito yung mga God-fearing na mga babae. And the way na maging ganito tayo, maging ganito ang inyong mother kung hindi pa sila Christian, wala pa silang relasyon sa Panginoon, they need to surrender sa redemptive work na ginawa ni Jesus dito sa cross. They need to surrender their lives sa Panginoon. Lord, sa iyo ang buhay ko, gaya ng buhay mo na ibinigay mo sa akin. So they need to accept Jesus as their Lord and Savior para po sila ay, gamitin din sa kabuuan na plano ng Diyos. So, but sa iba mga binanggit dito, we can see also sa kanilang buhay kahit hindi sila God-fearing, hindi pa sila Kristiyano, may mga katangian na binanggit dito na makikita natin na maaari natin ipagpasalamat at purihin ang Diyos at i-appreciate sa kanila higit sa lahat sa Panginoon. Amen.